Umabot na sa 4 ang naitalang nasawi naman sa kasagsagan ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno noong Enero 9 hanggang Enero 10. Base sa tala ng pamunuan ng Quiapo Church at Philippine National Police, kabilang dito ang 3 deboto at isang miyembro ng media na nagko-cover sa pahalik ng Quirino Grandstand. Bawang mga kalalakihan ang nasawi, edad 30 anyos hanggang 40 anyos lamang. Umabot naman na mahigit 30 oras ang traslasyon, nilahukan ng 9.6 million na mga deboto. Bagamat may naitalang mga nasawi, kinukonsidera pa rin ng Philippine National Police na mapayapa sa pangkalahatan ang traslasyon 2026. Magsasagawang araw ng critic session ang mga ahensya ng gobyerno at mga opisyal ng Quiapo Church upang mapabuti ang pagdaraos ng traslasyon sa susunod na taon. Kasunod dito ng mahigit 30 oras na traslasyon ng Poong Jesus Nazareno noong Biyernes, mananatapos na Sabado ng umaga. Taliwas ito dun sa kanilang objective na dapat sana ay mapabilis nga. Kaya yung mga kasama sa mga humatak ay mga pulis. Ayon sa National Capital Regional Police Office, pinag-aaralan ang pagbabago sa ruta at magiging disenyo ng antas upang mapabilis ang prosesyon at masiguro ang kaligtasan ng mga deboto. Sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, layo ng mga panukala na paikliin ang ruta at gumamit ng mas malalapad na kalsada matapos na tumagal ng halos 31 oras ang traslasyon nitong Enero 9 at meron pang 4 na namatay. Tatalakayin din sa pulong kung paano mababawasan ang medical emergencies matapos na umabot sa 1,072 medical cases ang tinugunan ng PNP. 846 o 856 na mga pasyente naman ang inasikaso ng Philippine Red Cross. Sa kabila nito, sinabi ng PNP, ang traslasyon 2026 ay nanatiling mapayapa at ligtas, walang naitalang malalaking krimen. May mga kahalintulad din namang mga activities na nangyari ho sa Visayas, at saka dyan sa Naga. Pero wala naman hong ganong klase ho ng trahedya. Wala naman hong namatay.